Sir Casper, magandang araw po sa inyo at mapagpalang araw na rin sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Ako po si Kevin, isang mangingisdang taga-Bacolod at isa na akong bulag ngayon. Hindi naman ako ganito dati. Sa katunayan, mas malinaw pa sa sikat ng araw ang paningin ko noon. Pero nagbago ang lahat dahil sa isang trahedya sa laot. Habang nangingisda ako isang araw, biglang dumilim ang langit. Bumuhos bigla ang ulan, sinabayan pa ng malalakas na alon. Natangay ang bangka ko, at bago ko pa man namalayan, tumilapo ng sagwan, tumama sa mata ko. Sunod-sunod na gamit ang nagbagsakan sa mukha ko. Mga lubid, pamasol ko, kung ano-ano pa. Tila ba buong laot ay pinagsabihan ng dagat na wasakin ako. Pagkatapos ng insidenteng iyon, wala na akong maalala pang iba. At nang magkamalay ako, bulag na ako. Parehong mata, wala na. Hindi ko na alam kung anong itsura ko ngayon. Kung gaano karami ang nabasag sa mukha ko. O kung may natira pa bang Kevin sa dati kong pagkatao. Mula noon, pakiramdam ko, wala na akong silbi. Parang tinanggalan ako ng dahilan para mabuhay. Ang tanging kabisado ko na lang ay ang daan papunta sa dalampasigan. Iyon na lang ang natitirang pamilyar sa mundo ngayong puro dilim na. Araw-araw, doon ko na lang sinasayang ang oras ko. Uupo ako sa tabi ng malaking batong, nakasilong sa mga ugat ng bungahoy. Hayaan ko na lang ang simoy ng hangin na dumaan sa mukha kong hindi ko na rin maalala ang itsura. Minsan, naiisip ko, siguro kung nilamo na lang ako ng dagat, baka mas may saysay pa. Pero heto ako, humihinga pa rin. Para bang sinadya ng tadhana na pahirapan ako sa katahimikan ng dilim. Kapag palubog na ang araw at nagsisimula ng lamunin ng dilim ang paligid, sinusundo na ako ng kapatid ko. Siya na lang ang gabay ko pauwi. Ang tanging liwanag sa mundo kong puro anino na lang. Tahimik kaming uuwi, tapos kakain. Tsaka ako mahihiga. Kinabukasan, gigising ulit. Ganon na lang palagi. Paulit-ulit. Walang pagbabago, walang sigla. Para bang nabubuhay lang ako. Para lang ulit-ulitin ang parehong araw na wala namang saysay. Kapag umuulan at may bagyo, doon lang ako hindi nagpupunta sa dalampasigan. Hindi dahil natatakot ako sa ulan, kundi dahil parang binabalik nito ang alaala ng trahedya ko. Ang hangin, ang lugaslas ng alon, ang ampas ng ulan sa balat, lahat ng iyon. Paalala kung paano kinuha ng dagat ang paningin ko at pati na rin ang bahagi ng sarili ko. Isa na rin sa mga bagay na matagal ko nang tinanggap mula nang mabulag ako ay ang katotohanang tatanda akong mag-isa. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako kayang alagaan ng pamilya ko. Hanggang kailan nila ako mauunawaan o hanggang kailan nila ako kayang isama sa buhay nilang patuloy na gumagalaw habang ako'y naiwan sa isang sulok ng dilim. Minsan naiisip ko, paano kaya ako kung mamamatay? Sa pagtulog, sa katahimikan, o sa isang bagyong hindi ko na malayang dumarating? Walang kasiguruhan. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay hindi na magiging posible ang pinakamalaking pangarap ko. Ang magkaroon ng sarili kong pamilya. Ang makasama ang taong mamahalin ako kahit ganito ako. Ang magkaanak, marinig silang tumawa. Matawag akong itay.
Lahat yon, panaginip na lang ngayon. At ang mga panaginip, sa tulad kong hindi na nakakakita, kadalasan hindi na rin bumibisita. Marami pa rin ang bumabati sa akin tuwing nakikita ako sa dalampasigan. Mga tendera, mangingisda, kahit mga bata. Lagi akong kinakalabit o binabati ng, "Kevin, buta." Hindi ko naman iyon tinitignan bilang insulto. Sa totoo lang, nasanay na rin ako. Para bang naging palayaw ko na ang salitang bulag. Hindi naman nila sinasadya. Wala namang pangungutya sa boses nila. Para lang bang yun na ang pinaka-description ko sa kanila. Hindi na si Kevin na masayahin o Kevin na magaling manghuli ng isda, kundi Kevin na bulag na. Bihira na lang ang tao sa dalampasigan, lalo na kapag lumampas na ng 12:00 ng tanghali. Mainit na ang araw at kanya-kanya na ng gawain ng mga tao. Ang ilan ay babalik sa laot, ang iba'y uuwi para mananghalian, magpahinga o magtrabaho sa ibang lugar. Unti-unting umuupa ang ingay ng paligid at sa huli, ako na lang ang parang naiwan. Doon, sa oras ng katahimikan, kung kailan ang tanging kasama ko na lang ay ang hangin at alon. Doon ko hindi inasahan ang isang bagay na babago sa lahat. Isang tinig. Isang napakagandang boses. Tila'y hinugot mula sa gitna ng panaginip. Malambing, malinaw, at may kakaibang lungkot na parang humahaplos sa kaluluwa. Kumakanta siya. Hindi ko alam kung babae o lalaki, matanda o bata. Pero ang sigurado ako, hindi yun ordinaryong boses. Sa unang nota pa lang, napahinto ako. Parang huminto rin ang oras. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may nararamdaman akong kakaiba. Parang may gumising sa isang bahagi ng puso kong matagal nang tulog. Hindi ko alam kung saan galing ang kanta. Hindi ko alam kung para sa akin ba yon o sadyang nadinig ko lang sa hangin. Napangiti ako noon. Isang ngiting matagal ko nang hindi naramdaman. Parang kahit saglit, nabura ang lungkot ko. Ang dilim at ang bigat ng mundo. Hindi ko man makita kung sino ang kumakanta, pero ramdam ko, nakikita niya ako. At dahil doon, lalo pa niyang ginalingan. Mas naging buo ang bawat linya ng kanta. Mas naging malambing, mas may damdamin. Parang isinasayaw ang bawat salita sa hangin para lang sa akin. Parang ako ang tanging tagapakinig niya sa buong mundo. Doon ko napansin, boses pala ng babae iyon. Ang lambing. Yung tipong maririnig mo lang sa mga lumang kanta at sa radyo. Habang tuloy siya sa pag-awit, bigla kong naramdaman na may malamig na tubig na dumampi sa paa ko. Parang may lumapit. Nagsalita bigla yung babae. Sabi niya sa akin, bakit daw mukha akong malungkot? Napangiti ako, tapos natawa ng kaunti. Sabi ko sa kanya, ganoon lang talaga ang ekspresyon ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang natuwa siya sa sagot ko. Ramdam ko sa boses niya na nakangiti rin siya. Hindi naman ako sanay na may nakikipag-usap sa akin sa dalampasigan, lalo na sa kabungahuyan na ito. Pero ewan ko, iba siya. Parang yung simpleng tanong niya may laman. At kahit wala akong makita, ramdam ko na parang may kakaiba sa kanya. Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya
sa dalampasigan. Kasi naaamoy ko bigla yung lansa ng isda. At sa isip-isip ko, baka galing siya sa mga bangkang bagong dating galing laot. O kaya naman, naglalako at nagtitinda siya ng isda sa bayan. Hindi ko naman yun tinanong para insultuhin siya. Talagang yun lang agad ang pumasok sa isip ko. Kasi sa ganitong lugar, yun lang naman madalas na dahilan kung bakit may taong pumupunta dito. Lalo na tanghaling tapat at halos wala ng ibang tao. Natawa siya ulit. Sabi niya, malansa lang daw talaga ang tubig dagat. Natural na yon. Tapos sabi pa niya, kagaya ko, nandoon lang din daw siya para maglibang. Napangiti na lang ako. Parang ang simple lang ng dahilan niya. Pero ewan ko, may kung anong tunog sa boses niya na parang may kasamang sekreto. Hindi ko alam kung pareho ba talaga kami ng dahilan o may iba pa siyang tinatago. Pero hindi na ako nag-usisa pa. Sa isip-isip ko, bihira lang mangyari ito. Yung may maupo sa tabi ko at makipagkwentuhan. Kaya hinayaan ko na lang na umikot yung usapan namin kung saan man dalhin ng dagat at ng hangin. Pagkatapos naming magkwentuhan, tumayo na siya. Bago siya magpaalam, sabi niya sa akin na parang mas dadalasan na raw niya ang pagtambay sa dalampasigan. Nasiyahan daw siya. Napangiti ako kahit hindi niya makita. Ang totoo, ako rin. Matagal-tagal na rin mula nang huli akong nakaramdam ng ganito. Yung simpleng saya lang dahil may nakasama akong makipag-usap. Hindi ko alam kung talagang tutuparin niya yon. O baka sinabi lang para maging magaan ang paalam. Pero sa sandaling yon, gusto kong paniwalaan. Noong mga panahong iyon, hindi ko naman iniisip na kinikilig ako. Wala sa isip ko yon. Masaya lang ako na mayroon akong kausap at posibleng maging kaibigan ko. Yun lang, simple lang. Wala akong ibang iniisip na espesyal. Para sa akin, sapat na may isang tao na handang umupo sa tabi ko at makinig. Lalo na sa lugar na halos walang pumapansin sa akin. Kinabukasan sa gitna ng katahimikan ng paligid, tanging banayad na ihip ng hangin at huni ng mga ibon sa malayo ang maririnig. Tahimik ang dagat, tila natutulog sa ilalim ng liwanag ng umaga. Ngunit maya-maya, muli na namang umaalingaw-ngaw ang tunog ng tubig. Para bang may lumusong o may dumating na hindi ko inaasahan. Napatigil ako sa pakikinig sa paligid. Itinoon ko ang pandinig ko sa direksyon ng ingay. May mahinang pagaspas ng tubig. Kasunod ang banayad na tunog ng paghakbang sa mababaw na bahagi. Hindi ko man makita, alam kong siya iyon. Tinupad niya ang sinabi niya. Dumating nga siya ulit. Uminto siya malapit sa akin at bago pa kami magpatuloy sa kwentuhan, sinabi niya ang bagay na gusto kong malaman. Ang pangalan niya. Amaya. Mahina ngunit malinaw niyang sambit. Sabay ng parang mas malambot na timpla sa kanyang tinig. Sinabi ko rin ang pangalan ko, pero binanggit ko rin ang tipikal na tawag sa akin. Kevin Bulag. Akala ko pagtatawanan ako ni Amaya, pero hindi niya ginawa. Ngumiti lang siya at sinabing bagay daw sa akin ang tawag na Kevin. Pagkatapos noon, nagkwentuhan na kami. Walang ibang naging takbo yung usapan namin, kundi ang tungkol sa mga ganap sa dagat. Nagsimula lang sa simpleng tanong kung madalas ba akong magpunta sa tabing dagat. Tapos ayon,
Parang tuloy-tuloy na lang ang kwento niya. Kwento niya yung huling bagyo na dumaan. Kung gaano kalaki yung alon at kung paano raw halos kainin ng tubig yung mga bangkang nakadaong. May mga pagkakataon to na kahit walang bagyo, biglang tumataas yung tubig na parang galit na galit. Tapos, napunta na rin kami sa usapang tungkol sa iba't ibang klase ng isda. Napag-usapan din namin kung paano nagbabago yung dagat kapag tag-init kumpara sa tag-ulan. Kung gaano kakalmado minsan, pero bigla ring nagiging mailap at malakas. Hindi namin namalayan na halos 1 oras na pala kaming nagkukwentuhan. Puro tungkol lang sa dagat, mga alon, mga huli, at kung ano-ano pang konektado sa tubig alat. Para bang kahit simpleng usapan, ramdam ko na mahal niya talaga yung dagat. Parehas na parehas kami ni Amaya, at doon pa lang ay parang may kakaibang ugnayan na kaagad na nabuo sa pagitan namin. Sobrang humanga ako sa kanya, hindi lang dahil sa tapang niya bilang babae na humaharap sa dagat araw-araw, kundi sa lawak ng kaalaman niya tungkol sa galaw ng alon, pagbabago ng panahon at kilos ng mga isda. Para bang bawat hampas ng alon at bawat ihip ng hangin ay naiintindihan niya na parang bahagi na ng kanyang katawan. Nakakabilib lang dahil bihira kang makakita ng babaeng ganito. Habang nag-uusap kami, hindi ko nabigay lang ikwento sa kanyang sarili kong mga alaala noong nakakakita pa ako. Naalala ko kung paano ko halos kabisaduhin ang bawat sulok ng dagat, kung saan nagtatago ang mga isda kapag tag-init, kung saan dumadayo ang mga malalaking grouper tuwing may bagyo, at kung anong oras dapat maglabas ng lambat o pamingwit para siguraduhin marami ang huli. Noon, pagaramdam ko ay kaibigan ko ang dagat. Gamay ko ang bawat galaw nito at halos ramdam ko ang bintig ng tubig sa ilalim ng bangka. Habang nagsasalita ako, napansin kong tahimik lang si Amaya. Nakikinig ng mabuti tapos bigla na lang siyang kumanta. Hindi ko alam kung anong kanta yon, pero parang galing sa malayo. Yung tipong hindi mo maintindihan ang salita, pero ramdam mo sa loob. Ewan ko ba, tuwing ginagawa niya iyon, parang gumagaan ang dibdib ko. Para akong dinadala pabalik sa dagat, sa tunog ng alon at hampas ng hangin sa bangka. Yung boses niya, malambot, pero may lakas sa dulo. Parang alon na humaplot sa buhangin bago bumalik sa dagat. Minsan naiisip ko, bakit kaya palagi niya akong kinakantahan? Hindi naman ako humihingi at hindi rin siya nagtatanong kung gusto ko. Basta na lang, kapag tahimik na, sisimulan niya yung himig na iyon. Parang boses ng dagat kapag madaling araw. Yung parang may gustong sabihin pero hindi mo pa masyadong marinig. At kahit hindi malinaw, gusto mo na lang makinig ng makinig. Habang patuloy siya, biglang bumalik sa isip ko yung mga gabi noon, nung ako pa ay nasa bangka. Madaling araw, malamig ang hangin, at ako lang mag-isa, nakatayo sa gitna ng dagat. May mga oras na walang isda, walang huli, pero ayos lang kasi kausap ko ang katahimikan. Naririnig ko ang alon, ang tunog ng pamingwit sa tubig, at minsan may isdang tatalon sa tabi na para bang nanunokso. Iyon ang buhay ko noon, simple pero puno ng koneksyon sa dagat. Ngayon, wala na yung tanawin, pero parang may pumalit. Parang si Amaya na yung naging tunog ng dagat ko. Kevin? Tawag niya bigla. Mahina pero malinaw. Bakit? Kung sakaling bumalik ka sa dagat, kahit hindi ka na nakakakita, gagawin mo pa rin ba? Napaisip ako.
Siguro, basta kasama kita. Biro ko. Pero may totoo sa likod nun. Tahimik siya ulit. Hindi ko alam kung nahihiya ba siya o nag-iisip. Pero ramdam ko yung bahagyang paglapit niya. Parang nakasandal na siya ng kaunti sa balikat ko. Habang nagsasalita ako, hindi nawawala yung boses niya sa isip ko. Hindi lang dahil sa kanta niya, kundi pati sa paraan niya kung paano magsalita. Hapon na nang mapansin kong medyo lumamig ang hangin. Naririnig ko na lang yung alon na dahang-dahang umahampas sa dalampasigan. Walang ibang tao sa paligid. Kami lang dalawa. Kaya siguro mas rinig ko pa yung mga paghinga niya. At yung mga maliliit na tunog ng mga daliri niya na humahaplo sa buhangin. Tapos, ayun na naman. Yung kanta niya. Pero ngayon, parang mas mali. Hindi ko pa rin lubos maintindihan ng mga salita. Pero parang mas may hugis. May tuno na pataas at pababa na parang alon na humahabol sa isa't isa. At sa bawat himig, parang may kumikiliti sa dibdib ko. Yung tipong hindi mo alam kung matutuwa ka o maiiyak. Tinanong ko siya kung para saan yung kanta na yun, pero hindi siya sumagot. Sabi niya, makinig lang daw ako. Hindi ko na siya pinilit. Ayaw kong masira yung sandali. Pero sa loob-loob ko pagkaramdam ko, may mas malalim na dahilan kung bakit niya iyon ginagawa. Parang may gusto siyang iparating, pero hindi pa handang sabihin. At sa totoo lang, kahit hindi ko pa alam, ay okay lang. Basta't marinig ko siya, sapat na. Hanggang sa ramdam ko na muli na medyo lumalapit pa siya sa akin. At halos maramdaman ko na yung init ng bilat niya, At halos maramdaman ko na yung init ng balat niya. Hindi ko alam kung napapansin niya, pero ako, bawat pulgada ng lapit niya, nararamdaman ko. Agoy, pautog to ba? Evan? Bulong niya ulit. Pero ngayon mas malapit sa tenga ko. Bakit? Kung sakaling may hindi ka inaasahan na malaman tungkol sa akin, matatakot ka ba? Napatawa ako ng mahina. Wala na sigurong mas makakagulat pa sa pagkawala ng paningin ko. Kaya kahit ano, kakayanin ko. Hindi siya sumagot. Pero narinig ko yung bahagyang paghinga niya. Parang may nabunot na tinik sa dibdib niya. Tahimik lang kami pagkatapos niyang magtanong kung matatakot ba ako, kung may malalaman ako tungkol sa kanya. Sa totoo lang, naisip ko rin, baka hindi talaga sekreto ang tinutukoy niya. Baka mas simple lang. Baka may hindi lang siya gusto sa sarili niya. Yung tipong iniisip ng maraming babae kung maganda ba sila, kung may kulang ba sa itsura nila. Hindi ko alam kung ano yun sa kanya, pero para sa akin, wala akong pake. Doon ko nga naisip, may ganda rin pala sa pagiging bulag. Oo, mahirap, pero may panalong kasama. Natututo kang magustuhan ng tao dahil sa ugali, sa boses, sa paraan nila kung paano magsalita at magpatawa. Hindi mo sila hinuhusgahan base sa itsura. Mas nakilala mo sila sa kung sino sila, hindi sa anong nakikita mo. At kay Amaya, sobra na yun para sabihin kong maganda siya. Kahit hindi ko alam kung ano ang itsura niya. Kaya siguro kahit anong sekreto man meron siya, kahit ano pang pag-iisip niya tungkol sa sarili niya, hindi yon makakabawas sa kung paano ko siya nakikita sa loob. Tapos kumakanta na naman siya. Pero ngayon mas mahaba, mas puno ng damdamin. Isang araw noon, may isang hapon.
Sinundo ako ng kapatid ko gaya ng nakagawian. Pero kakaiba siya ngayon. Mas mabilis ang lakad. Mabigat ang mga yabag at parang iwas ang tingin kahit alam niyang hindi ko siya nakikita. Ramdam ko kaagad yung bigat sa boses niya nang batiin ko. "Oy Kaloy, bakit parang galit ka?" Tanong ko kaagad kasi bihira ko siyang marinig na ganito ang tono sa akin. Hindi muna siya sumagot kaagad. Parang nag-iipon muna ng lakas bago magsalita. "Hindi para sa iyo ang galit ko na to kuya, kundi para sa iba." Huminto siya sandali tapos bumulong na parang ayaw marinig ng iba. Naglibasan daw ulit ang mga sirena sa dagat. Nambibiktima na naman ng mga mangingisda. 3 raw kagabi ang hindi na nakabalik. Sabi ng iba, hinahatak sila sa ilalim para gawing hindi ko alam. Pero siguro para gawing pagkain o alipin sa ilalim ng dagat. Nanlamig ako sa narinig ko. Hindi dahil naniniwala agad ako. Pero kasi matagal ko nang naririnig ang mga kwentong ganito mula sa matatanda. At kadalasan may bahid ng totoo. At ang mas nakakagulat, parang kumirot sa dibdib ko. Halos lahat kasi na mangingisda sa amin ay kilala ko. Kaya panigurado, kilala ko rin yung 3 sinasabi ni Kaloy. Mga nakasabayan ko na sa laot. Nakatawanan ko habang naghihintay ng huli. At minsan, nakatulong pa sa pag-ayos ng mga lambat ko o di kaya ay pamingwit. Hindi ko alam kung alin ang mas mabigat. Yung balitang hindi na sila nakabalik o yung ideya na baka totoong may mga sirena nga na nangahatak ng tao sa ilalim ng dagat. Napasabi na lang ako kay Kaloy ng ganito. Itatanong ko kay Amaya mamaya. Baka may alam siya sa nangyari. Madalas din siya sa dagat eh. Biglang huminto si Kaloy sa paglalakad. Sino si Amaya? Tanong niya. May halong pagtataka at kaunting kaba sa boses. Yung kaibigan ko doon sa tambayan ko. Madalas kaming mag-usap doon. Sagot ko, parang normal lang. Kuya, wala naman kaming nakikitang pumapasok o lumalabas sa tambayan mo kapag wala ka. At kung may tao roon, imposibleng hindi namin mapansin, lalo na kung babae. Ramdam ko yung seryoso niyang tono. Medyo natahimik ako, kasi oo nga naman. Nakikita talaga mula sa labas ang mga pumapasok sa nasabing tambayan ko. Wala kasing ibang daan papunta ron, kundi yung makipot na pasilyo ng mga puno na diretsong tanaw mula sa pampang. Kung sa tubig naman galing si Amaya, dapat may bangka siyang dala. Pero paano? Hindi ko naman nakikita. Kabisado ko ang tunog ng bawat galaw sa dagat. Ang lagitik ng sagwan, ang yabag sa kahoy ng bangka. Kahit yung banayad na hampas ng alon sa gilid nito, wala akong naririnig na ganon kapag dumarating siya. Kung lalakad naman siya mula sa bayan, imposible ring hindi mapansin ng mga tao, lalo na dito. Kahit anong bagong mukha, agad kumakalat ang tsismis. Pero si Amaya, parang wala ni isang nakakakilala sa kanya maliban sa akin. Kaya ko siyang pag-isipan ng masama. Matagal na akong bulag. At ano bang malay ko kung may bago ng lagusan papuntang Bakawan na hindi ko alam. Baka may nilatag na bagong tulay o may lumang daan na binuksan ulit. Hindi ko rin naman naririnig na lahat ng nangyari sa paligid. Maraming bagay na pwedeng hindi ko naabutan simula nang mawalan ako ng paningin. Sa totoo lang, mas madali para sa akin na paniwalaan na may simpleng paliwanag kaysa isipin na may masamang itinatago si Amaya. Hindi siya yung tipo ng tao na may gagawing masama. Alam ko, kasi ramdam ko sa boses niya. Yung lambing, yung daang-daang paghinga kapag nag-aalala.
At lalo na yung mga kanta niya. Parang para sa akin lang. Huwag mo na lang ikwento sa iba yung tungkol sa Amaya na yan, kuya. Kasabihan ka pang abno. Baka isipan pa nilang nababaliw ka na. Sabi na lang sa akin ni Kaloy. Hindi ko na siya sinagot. Alam kong nag-aalala lang siya. Pero iba yung pakiramdam kapag pinagdududahan ang taong mahalaga sa'yo. Pagkatapos ng usapan naming iyon, hindi ko na balak pang banggitin si Amaya sa kanya. Oo, kapatid ko siya. Pero may mga bagay na mas mabuting ako na lang ang nakakaalam. Kaya kinabukasan, tahimik na lang akong pumunta sa Katunggan. Parang walang nangyari. Sa isip ko, mas mabuting manatili si Amaya sa mundo ko nang walang halong tanong mula sa iba. Lalo na kung ang kapalit ay tingin nilang wala na ako sa tamang pag-iisip. Hanggang sa dumating na si Amaya. Kagaya ng dati, tahimik lang siyang lumapit. Walang tunog ng bangka, walang yabag ng paa sa putik. Basta't bigla na lang nandyan na siya sa tabi ko. Nagkwentuhan mo na kami tungkol sa mga simpleng bagay. Kung gaano kainit kaninang umaga. Kung gaano karaming ibon ang dumaan sa bakawan. Yung mga ganong walang bigat na usapan. Pero sa bandang huli, hindi ko na napigilan. Amaya, narinig mo ba yung balita? Naglibasan daw ulit ang mga sirena sa dagat. Sabi ko, medyo maingat ang tono ko. Tahimik siya sandali, parang tinitimbang kung paano sasagot. Ramdam ko yung bahagyang pagbabago sa hangin sa paligid. Yung parang biglang humina ang ingay ng mga ibon. Anong sabi nila? Tanong niya sa wakas. Mababa at mabagal ang boses. May 3 mga ingisda raw na hindi na nakabalik. Sabi ni Kaloy. Baka sila hinila ng mga sirena. Sagot ko. Hindi siya sumagot agad. Narinig ko lang yung mahinang paghinga niya. At yung tunog ng kamay niyang dumadaan sa ibabaw ng tubig. Parang hinahaplos ang alon. Tapos bigla niya akong tinanong. Naniniwala ka ba sa mga sirena? Medyo natawa ako sa tanong na yon. Ewan, ang dami ko nang narinig na kwento mula sa mga matatanda. Pero ni minsan wala akong nakita eh. Tsaka, paano ko nga naman makikita, di ba? Lalo na ngayon. Sabay turo ko sa mata ko na parang biro. Pero kung totoong meron man, hindi naman siguro lahat masama, di ba? Tahimik siya saglit. Parang iniisip yung sagot ko. Hindi ko alam kung nagustuhan ba niya o hindi. Pero parang mas gumaan yung hininga niya pagkatapos. Wala na siyang sinabi. Kumanta na lang ulit. Kanta na naman. Yun nga lang, habang kumakanta siya, may napansin ako. Parang may tunog ng tubig na kumikilo sa paligid namin. Wala namang hangin na malakas. At alam ko kung ano ang tunog ng normal na hampas ng alon sa bakawan. Pero eto, parang may mabagal na ikot. Parang may umiindayog sa ilalim. Hindi ko na lang pinansin. Tapos biglang may boses sa likod ko. Kuya! Nagulat pa nga ako. Muntik na akong mapatalon. Si Kaloy pala. Kaloy. Buti nandito ka. Ito nga pala si Amaya. Sabi ko sabay turo sa tabi ko. Tahimik siya sandali bago sumagot. Ha? Kuya? Wala ka namang kasama. Napakunot mo ako. Ha? Ano ka ba? Nandito nga si... Napalingon ako sa direksyon kung saan kanina lang naroon si Amaya. Pero wala na. Hindi ko na siya naamoy. Wala na rin akong naririnig na paghinga. Wala yung banayad na tunog ng kamay niya sa tubig. Para bang nawala siya sa isang iglap. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, kuya, mag-iingat ka.
Uwi na tayo kuya, may bisita sa bahay. Sino naman? Si Lolo. Bigla daw dumating galing sa kabilang bayan. Wala na akong nagawa. Sumama na lang ako. Pero sa loob-loob ko, nanghihinayang ako kasi hindi man lang ako nakapagpaalam kay Amaya. Kanina lang andyan siya sa tabi ko. Tapos parang bulalang na nawala. Habang naglalakad kami pabalik, iniisip ko kung bakit siya umalis bigla. Baka nagmamadali, o baka ayaw lang niyang magpakita kay Kaloy. Pagdating namin sa bahay, andoon na si Lolo. Nakaupo sa bangko sa harap ng bahay habang umihigop ng kape. Pagkarinig niya sa mga yabag namin, agad siyang bumati. Oh, andito na pala kayo. Habang kumakain kami ng merienda, sabi niya, Dito muna ako mananatili ng ilang araw. May mga naririnig akong kwento tungkol sa mga sirena na naglalabasan dito sa dagat niyo. Gusto kong malaman kung totoo. Bihasa sa dagat si Lolo, mula sa pangingisda hanggang sa pagbabasa ng panahon. Bata pa ako, siya na yung nagturo sa akin kung paano kilalanin ang alon, kung saan nahanap ng maraming huli. Kaya nang sabihin niyang interesado siya sa mga sirena, alam kong hindi ito basta chismis lang sa kanya. May hinahanap siyang sagot. Habang nagkukwento si Lolo, nakikinig lang ako. Pero sa utak ko, isa lang ang nasa isip, si Amaya. Hanggang sa hindi ko napigilan at naikwento ko kay Lolo. May kaibigan kasi ako sa Bakawan, si Amaya Lo. Madalas ko siyang makausap. Minsan, kinakantahan pa ako. Napatikhim sa akin si Lolo. Kahit hindi ko kita yung tingin niya. Ramdam ko lang sa paghimik niya at sa bigat ng hininga. Alam kong napatingin siya sa akin. Opo, may nakakakita na bang ibang tao sa kanya bukod sa iyo? Tanong niya. Mabagal at parang sinusukat yung sagot ko. Wala yata Lo. Pero normal lang yun, di ba? Hindi naman lahat kilala ng tao rito. Sagot ko. Umiling si Lolo. Hindi basta-basta lumalapit ang mga galing dagat sa tao. Lalo na kung alam nilang delikado. Kaya kung may babae sa Bakawan na biglang lumilitaw at biglang nawawala, mag-isip ka, Kevin. Hindi ko na nasagot. Ang totoo, alam ko kung saan papunta yung sinasabi niya. Pero ayaw ko pa rin isipin na si Amaya ay isa sa mga nilalang na kinakatakutan ng mga mangingisda. Ayaw ko nang pakainin yung ideya na sirena si Amaya. Para sa akin, kaibigan ko siya. At higit pa roon, isa siya sa iilang tao na hindi nagbago ang tingin sa akin mula nang mabulag ako. Kung sisimulan kong paniwalaan yung sinasabi ni Lolo, magbabago ang lahat. Lahat ng usapan namin, yung mga kanta niya, pati yung presensya niya sa tabi ko. Lahat mapupuno ng duda. Ayaw ko nun. Mas gusto ko nalang isipin na simpleng babae lang siya na mahilig sa dagat. Mahilig kumanta at mahilig makipagkwentuhan sa isang dating mangingisda. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy akong magpakita kay Amaya. Araw-araw kung kaya ko, pumupunta ako sa Bakawan. Minsan maiksi lang yung usapan namin, minsan naman mahaba. Pero bawat araw na lumilipas, parang palalim ng palalim yung koneksyon namin. Hindi lang basta kwentuhan tungkol sa dagat o kanta niya. May mga sandali na mahaba lang kaming tahimik, pero sapat na yon para maramdaman ko na may sinasabi kami sa isa't isa kahit walang salita. Minsan nararamdaman ko
Yung kamay niya na dahan-dahang hinahaplos yung braso ko habang nagkukwento ako. At oo, aaminin ko. Kakaiba na yung kilos namin sa isa't isa. Hindi ko na alam kung saan patutungo. Pero hindi ko rin kayang pigilan. Para bang bawat araw, mas nahuhulog ako sa isang bagay na hindi ko lubos maintindihan. Isang hapon, pareho lang kaming nakaupo sa gilid ng bagawan. Tahimik lang, walang alon na malakas. Parang huminto ang paligid. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi yung tipong mabilis lang na abot, kundi dahan-dahan. Parang sinisigurado kung okay lang sa akin. Hindi ko agad binitawan. Sa totoo lang, ayaw kong bitawan talaga. Ramdam ko yung lamig ng balat niya sa simula. Tapos, unti-unting uminit habang mas matagal kaming magkahawak. Parang may dalang kuryente na gumapang mula sa palad ko, paakyat sa dibdib. Tapos, nagsimula siyang kumanta. Mahina lang, halos pabulong. Ang lapit ng boses niya sa tenga ko at ramdam ko yung banayad na paggalaw ng hangin tuwing bumubuka yung labi niya para bumigkas na mga himig na hindi ko pa rin maiintindihan. Pero kabisado na ng puso ko. Wala kaming ibang ginawa sa buong hapong iyon, kundi magkahawak ng kamay at makinig sa kanta niya. Simula nung huling hawak kamay namin sa bagawan, parang mas naging madalas at mas personal yung mga sandali namin ni Amaya. Araw-araw may bago kaming ginagawa. Hindi lang basta kwentuhan. Parang unti-unti, gumagawa kami ng sarili naming mundo na kami lang ang nakakaalam. Minsan, dinadala niya ako sa parte ng bagawan na mas mababaw ang tubig. Sabi niya maganda raw dito kapag hapon kasi dumadaan ang maliliit na may kislap sa ilalim ng araw. Hindi ko man nakikita, ramdam ko yung paraan niyang magkwento. Punong-puno ng kulay at kilos. Habang naglalakad kami sa mababaw na tubig, minsan hahawakan niya yung braso ko para hindi ako madulas sa putikan o di kaya madudulas na bato. Kaya ko naman maglakad, sabi ko minsan. Oo nga, pero gusto ko pa ring hawakan. May mga gabi ring naiwan kami sa bagawan nang mas matagal kaysa sa dati. Napatagal kasi ng sundo sa akin si Kaloy. Walang buwan, pero rinig na rinig ko yung tunog ng tubig. Takot ka ba? Tanong niya. Hindi, basta nandito ka. Sagot ko. Parang hindi siya umimik pero naramdaman ko yung mga daliri niya na hinahanap ulit yung kamay ko. Minsan, siya yung maingay. Magkukwento ng kung ano-ano. Tungkol sa mga isdang kulay ginto. Tungkol sa mga batong parang kumikislap sa ilalim ng araw. Minsan naman, siya yung tahimik. Uupo lang sa tabi ko. Tapos, ako na ang magkukwento ng mga alaala ko bilang mangingisda. Kapag ganito, ramdam ko yung dahan-dahan niyang paglapit. Minsan din bigla na lang niya akong kakantahan habang nakasandal ako sa puno. Hindi na yung malungkot, kundi mas masigla. Parang may halong saya. Tapos minsan, lalagyan niya ng pangalan ko sa dulo ng himig niya. Hindi ko alam kung bakit, pero tuwing naririnig ko yon, parang may lumuluwag sa dibdib ko. Kapag tahimik na, mararamdaman ko yung paghinga niya sa tabi ko. Yung tipong halos magkadikit na kami. Hindi na namin kailangan magsalita para maintindihan yung isa't isa. Parang may sariling wika yung presensya namin sa isa't isa. Hawak sa kamay, dampi sa braso, o simpleng pagtawa
sa parehong bagay. Kaya sa bawat araw na dumadaan, mas nagiging mahirap para sa akin na isipin kung paano kung mawawala siya. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ko na kayang itago. Habang nakaupo kami sa gilid ng bakawan, pinakiramdaman ko muna yung paligid. "Amaya?" Tawag ko. Bakit?" Sagot niya, parang wala lang. "Amaya." Gusto kita." Tahimik siya ng ilang segundo. At doon ko nararamdaman yung kaba. Sa loob-loob ko, iniisip ko baka pagkatapos nito, hindi na siya bumalik. Sino nga naman ang papatol sa bulag na dating mangingisda na ngayon halos araw-araw lang nakaupo sa bakawan na para bang wala ng silbi. Pero nagkamali ako. Narinig ko yung mahina niyang tawa. Tapos sinasabi niya, "Gusto rin kita." Para akong natauhan pero sabay na pangiti. "Ha? Sigurado ka?" Tanong ko. "Oo, hindi mo lang alam kung gaano." Sagot niya. At sa sandaling iyon, parang mas lalo kong nararamdaman yung kamay niya na dumampi sa kamay ko. Mahigpit pero banayad. Parang sinasabi niya na kahit anong iniisip kong kulang sa sarili ko, hindi yon mahalaga sa akin. Pagkasabi niya noon, bago pa ako makaisip ng susunod na sasabihin, bigla siyang lumapit. Ramdam ko yung dulo ng buhok niya na dumampi sa pisngi ko. Tapos, hinalikan niya ako. Ramdam ko yung init ng labi niya, yung bahagyang panginginig at yung amoy ng alat ng hangin na dumidikit sa kanya. Para akong natulala, hindi ako kumilos agad. Pero nang maisip kong totoo nga ito, hinawakan ko yung pisngi niya. Paglayo niya, wala kaming sinabi pareho. Pero ramdam ko sa tibok ng dibdib ko na simula ngayon, hindi na magiging pareho ang lahat. Pagkatapos nung unang halik na yon, parang iba na ang takbo ng mga araw ko. Mas madalas kaming magkasama ni Amaya. At kung dati ay simple lang, ngayon mas naging malapit kami sa isa't isa. May mga hapon na habang nakaupo kami sa ilalim ng bakawan, maglalaro siya sa buhok ko. Parang bata lang na walang iniisip. Minsan, iaabot niya yung palad niya sa akin at ipapahawak yung kung anumang nakuha niya sa tubig. Akala ko anong ipapahawak. Isang kabibi. Minsan maliit na peraso ng korales. Minsan naman, mga batong makikinis. "Para sa iyo," lagi niyang sinasabi at itatago ko lang sa bulsa ko kahit wala naman akong magpaglalagyan sa bahay. Kapag tahimik ang paligid, mararamdaman ko na lang na nakasandal na siya sa balikat ko. Minsan, hihiga siya sa hita ko at kukumuta ng sariling braso. At sa mga ganong sandali, napapaisip ako kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Para bang panaginip lang. Isang bulag na dating mangingisda, pero may kasama araw-araw na parang pinili akong mahalin. Pero habang mas sumasaya ako, mas napapansin ko rin yung pagiging tahimik ng lolo ko nitong mga nakaraang araw. Sa tuwing nagkakausap kami sa bahay, palagi niyang babanggitin yung balita tungkol sa mga sarena. "May 2 mangingisda na naman ang nawala kagabi," sabi niya minsan habang kumakain kami. Hindi ko na lang sinasagot kasi ayaw ko makonekta sa isip ko si Amaya sa mga kwento niya. Hanggang sa bigla na lang tumigil si Lolo sa ginagawa niya. Tumingin siya sa akin ng seryoso tapos sinabi niya, "Hindi ka ba nagtataka?" Parang ang bigat ng tanong niya. At di ko lang talaga mailay sa isip.
Hindi ba ako nagtataka kung sino yung babaeng may ganong kagandang boses na palaging naririnig ko sa tabing dagat. Lalo pa't isa akong bulag. Paano siya papatol sa akin? Habang nakaupo ako roon, unti-unting pumapailan lang ang mga alaala ng mga tanong ko sa sarili. Kung ano ba talaga ang kahulugan ng nararamdaman ko? Kung bakit ako ganito? At kung paano ko haharapin ang mga bagay na hindi ko makita pero ramdam ko ng sobra. Yung sakit na yun ang nagtulak sa akin para mas lalo pang mag-isip. Mas lalo pang magtanong sa sarili kahit na mahirap. Hanggang sa muling pagkikita namin ni Amaya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinabi ko sa kanya na kung gaano ko siya kamahal, na hindi lang basta pagmamahal, kundi yung tipong handa akong ipakita sa buong mundo. Gusto ko siyang ipakilala sa pamilya ko, isama sa bahay, at sabay naming harapin ang bawat araw ng magkasama. Ramdam ko na panahon na para maging totoo sa sarili ko at sa mga taong mahalaga sa akin. Pero nagtataka ako nang marinig ko ang sagot niya. Ayaw daw niya. Kahit gustuhin niya, imposible raw iyon. Hindi ko matiis na marinig siyang nag-aalangan. Kaya dahan-dahan kong kinapa ang kamay niya na mahigpit na hinawakan. Pinatatag ko siya, sinabing huwag siyang matakot dahil hindi siya huhusgahan at lagi akong nandito para sa kanya. Pero kahit ganon, pilit pa rin siyang tumanggi. Hindi ko na itulak pa kasi naisip ko, baka hindi pa siya handa sa ganong bagay. Narespeto ko ang desisyon niya dahil alam kong may mga bagay talaga na kailangang dumating sa tamang panahon. Kaya kahit masakit sa damdamin ko, tinanggap ko muna ang pagtanggi niya. At nananatili akong nandyan para sa kanya, handang maghintay sa maging handa siya. Para patunayan sa mga nagdududa sa akin na si Amaya ay totoo at hindi siya tulad ng iniisip nila. Pinilit kong ipakita ang lahat ng ginagawa ko para sa kanya. Hindi ako nagpapadala sa mga chismis o sabi-sabi ng iba. Gusto kong makita nila kung paano siya talaga yung taong may puso, tapat at karapat-dapat sa pagmamahal. Pero pagkatapos naming mag-usap, narinig ko siyang umiiyak. Ramdam ko yung hagulgol niya na parang tumutusok sa puso ko. Tinignan ko siya sa direksyong alam kong nasan siya at tinanong kung bakit. Pero tumahimik siya, hindi sumagot. Bigla na lang niyang sinimulang kumanta. Mahina at palaylay ang boses niya habang unti-unting lumalayo siya sa akin. Hanggang sa unti-unti nawawala ang tinig niya, hanggang sa ang naririnig ko na lang ay ang lagaslas ng tubig sa paligid. Doon ko naramdaman na parang nag-iisa na lang ako sa paligid. Parang nawala rin siya kahit nandyan siya sa sandali lang. Doon na pumasok sa isip ko ang isang tanong na matagal ko nang gustong sagutin. Paano kung si Rena nga si Amaya? Pero habang iniisip ko yon, parang mas lalo lang akong nalilito. Bakit hindi pa rin niya ako kinukuha? Bakit kami nagmamahalan kung ganun nga? At bakit kakaiba yung mga kilos niya kumpara sa mga kwento na naririnig ko tungkol sa mga Serena? Hindi siya katulad ng mga nababasa o naririnig ko sa mga alamat. Minsan mabait, minsan misteryoso. Pero may mga bagay sa kanya na hindi ko maintindihan. Ang tanging alam ko lang, kahit ano pa siya, gusto ko siyang makilala ng tunay. Hindi yung sa mga kwento, kundi yung siya talaga, sa harap ko mismo. Ayaw ko nang mawala si Amaya sa akin.
Parang kapag nawala siya, babagsak na lahat ng mundo ko. Pakiramdam ko, kung mawawala siya, mababaliw ako. Mawawala yung kahit anong saysay sa araw-araw ko. Siya yung tanging tao na nagbibigay kulay sa madilim kong mundo. Kaya kahit anong hirap, ayaw kong mawala siya kailanman. Pero kilala ko si Lolo. Malaki ang galit niya sa mga Serena. Kung totoong Serena nga si Amaya, alam kong hindi niya iyon papalampasin. Hindi siya yung tipo ng tao na basta-basta magtitiis ng ganoong bagay. Lalo na kung may panganib na dala iyon sa amin. Kaya habang gusto ko man paniwalaan na si Amaya ay totoo at hindi gaya ng mga kwento, natatakot din ako sa posibleng mangyari kung malaman ni Lolo ang totoo. Lalo pang naging mapagmasid si Lolo sa ginagawa namin ni Amaya. Ramdam ko yung titig niya na parang sinusubaybayan bawat galaw namin. Oo't hindi ko nakikita, pero nararamdaman ko iyon. Kaya ko sanang hadlangan niya yung relasyon namin. Lalo na't gusto ko naman talagang mahalin si Amaya ng buong puso. Pero wala akong laban dahil wala akong makita. Hindi ko nakikita kung ano talagang nangyayari sa paligid. Kaya pakiramdam ko, napakadelikado ng sitwasyon namin. Kinabukasan, hindi ko na inisip na tanungin si Amaya kung bakit siya umiiyak kahapon. Sa halip, naisip ko na dapat diretsahin ko na lang siya. Tanungin kung totoo nga bang Serena siya. Gusto kong malaman ng diretso para mawala na yung pagdududa ko sa puso ko. Alam kong mahirap, pero mas masakit sigurong mananatili lang ako sa pag-aalinlangan habang nakakasama ko siya araw-araw. Kaya hinanda ko ang sarili ko para sa sagot, kahit ano pa man yun. Tapos, bigla kong nararamdaman na hinawakan niya ang kamay ko. Hindi siya nagsalita agad, pero nang sinabi niya, "Oo, totoo yun." Ramdam ko yung bigat ng kanyang salita. Hindi siya kagaya ng ibang Serena na namimerwisyo, na parang ginagawa lang nila yon dahil wala silang magawa. Sabi niya, iisa lang sila ng pinagmulang lahi, pero ayaw niya sa mga ginagawa nila. Gusto ni Amaya ang pag-ibig na totoo at simple. Yung normal na buhay na puno ng pagmamahalan. Hindi yung puno ng takot at lihim. Ramdam ko sa kanya yung pagnanais na mabuhay ng payapa. Kasama ako sa mundong hindi niya kailangang itago kung sino siya talaga. Nagulat ako nang marinig ang sinabi niya. Bigla akong nabigla at may kirot na sumalubong sa puso ko. Pero hindi yon pumigil sa akin na sabihin sa kanya na tinatanggap ko siya. Buong puso, kahit ano pa man ang mangyari. Wala akong balak na putulin ang sa amin. Mahalaga siya sa akin at handa akong harapin ang lahat ng pagsubok basta magkasama kami. Minsan, habang magkahawak ang kamay namin ni Amaya, nagsimula siyang magpaliwanag ng mga bagay na matagal niyang itinatago. Sinabi niya na delikado talaga ang ginagawa namin. Sa mundo natin, ang mga tao ay galit sa mga Serena. At sa mundo naman ng mga Serena, galit din ang mga Serena sa mga tao. Iba talaga ang sitwasyon. Hindi ito basta-basta kagaya ng mga kwento na naririnig ko noon. Sabi niya, pag nagpatuloy kami sa aming relasyon, siguradong haharap kami sa sobrang daming problema. Hindi lang ito simpleng away ng dalawang tao na may hindi pagkakaintindihan. Ito ay labanan ng dalawang magkaibang mundo. Ikinento niya na sa mundo nila, maraming mga Serena ang nasasaktan at nawawala dahil sa takot at puot na dinadala nila laban sa mga tao. Marami silang mga sugatang puso na nagdudulot ng sama ng loob. At ang mga galit na iyon ay humahantong sa hindi pagkakaunawaan.
at laban ng hindi nila gustong maranasan. Sa kabilang banda, sa mundo ng mga tao, marami ring natatakot at galit sa mga sirena dahil sa mga kwento ng panganib at misteryo na bumabalot sa kanila. Habang naririnig ko siya, naisip ko ng pagmamahalan namin ni Amaya ay hindi lang para sa amin. Para ito sa pagbuo ng tulay sa pagitan ng dalawang mundo na madalang magkita at magkaintindihan. At kahit delikado, pinipili namin na ipaglaban ito dahil sa lakas ng damdamin namin sa isa't isa. Pag-uwi ko sa bahay, halatang masama lagi ang timpla ni Lolo. Ramdam ko kaagad na may mabigat siyang iniisip at alam ko na kung bakit. Palagi siyang nagpaparinig ng mga kwento tungkol sa mga pesteng sirena. Mga nilalang na nagdudulot ng gulo at panganib sa tao. Para siyang nagbabala, pero hindi niya sinasabi ng diretso. Hindi siya katulad dati na tahimik lang. Ngunit, parang may pinipilit siyang iparating sa akin. Baka may babalang kailangan kong malaman. O baka gusto niyang pigilan ako sa anumang ginagawa ko kay Amaya. Kahit anong gawin ko, ramdam ko na nakamasid siya. Palaging nakaabang, parang naghihintay ng pagkakataon para magsabi ng mga babala at paaalala tungkol sa panganib na dala ng mga sirena. Sa tuwing naririnig ko siya, hindi ko maiwasang maitanong sa sarili ko kung hanggang kailan kaya ito. Hanggang kailan kaya tatanggapin ni Lolo ang nararamdaman ko para kay Amaya? At higit sa lahat, hanggang kailan kaya tatagal ang aming kwento? Isang tanghali, masayang-masaya kami ni Amaya habang nagkukwentuhan. Wala kaming iniisip na masama. Puro tawanan at saya lang ang bumabalot sa amin. Di mo aakalaing may gagawing pangit ang mga susunod na sinabi. Bigla na lang sumigaw si Amaya. Sigaw na puno ng kirot at lungkot. Ramdam ko ang sakit sa bawat hiyaw niya, na parang bumagsak ang mundo ko sa tunog ng kanyang pag-iyak. Hindi ko maintindihan kung bakit siya ganon kalakas sumigaw, pero ramdam ko na seryoso ang nangyayari. Kasabay ng kanyang sigaw, narinig ko rin ang malakas na boses ni Lolo. Nagmumura siya, galit na galit. Parang nag-aaway sila ng malakas, pero malayo ako. Kaya di ko makita ang eksena o di ko maramdaman masyado. Ang halong sigaw ni Amaya at galit ni Lolo ay parang bumagsak sa paligid namin. Bigla kong nanlumo at naiinis sa nangyari. Nag-iiyak at nagsisigaw din ako. Tanong ako ng tanong kung ano ba talaga ang nangyayari, pero walang sumasagot sa akin. Tanging ingay ng kaguluhan lang ang naririnig ko. Yung mga sigaw, iyak at paghihirap ni Amaya. Parang lumalabo ang lahat sa paligid ko at ang tanging malinaw lang ay ang sakit na nararamdaman niya. Hindi ko alam kung paano siya tutulungan. Pero ramdam ko ang bigat ng bawat hirap na dinaranas niya. Hanggang sa biglang lumalagaslas ang tubig ng napakabilis, na parang may bagyong dumaan sa paligid. Tila unti-unting nanahimik ang lahat. Nawala ang sigaw. Wala nang iyak. Pati ang alon ay parang tumahimik rin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong mahigpit akong hinawakan ni Lolo. Parang kinaladkad niya ako palabas ng lugar. Hindi ako makagalaw sa lakas ng kapit niya. Habang dinadala niya ako, mura siya ng mura. Parang naglalabas ng lahat ng galit na matagal niyang tinatago. Pag-uwi namin, doon na talaga ako pinagsabihan ng sobra ni Lolo. Sabi niya, hindi siya nagkakamali sa hinala niya na Serena ang babaeng kinakausap ko. Pinagmamalaki ko raw siya, pero ang totoo, isa lang daw siya sa mga pinakaperwisyo sa mga mangingisda sa aming lugar. Sinabi niyang delikado ang mga sirena, lalo na yung mga tulad ni Amaya, na nagdudulot lang ng gulo at problema sa mga tao. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita
at kahit na gusto kong ipaglaban ang pagmamahal ko kay Amaya, nahihirapan akong tanggapin ang sinasabi ni Lolo. Parang gusto niyang protektahan ako, pero sa paraan na masakit sa akin. Umiyak ako ng todo habang sinasabi ko kay Lolo na wala akong pakialam kahit serena si Amaya. Sabi ko sa kanya na kahit ano pa man siya, hindi siya gumawa ng masama sa akin, kahit ni isang beses. Ramdam ko sa puso ko na wala siyang masamang intensyon na gawin sa akin ang mga karaniwang ginagawa ng ibang serena na madalas marinig sa mga kwento. Pinipilit kong ipaliwanag na si Amaya ay iba, hindi tulad ng mga sinasabi sa mga alamat. Para sa akin, siya ang nagbibigay ng liwanag sa madilim kong mundo at ayaw kong mawala siya dahil lang sa takot at hinala. Araw kahit ganun kalakas ang loob ko, hindi naging madali kay Lolo ang tanggapin ang gusto ko. Naging matigas siya sa paninindigan niya. Hindi siya basta-basta nagpapatalo o nagbago ng isip. Sa halip, inutusan niya si Kaloy na bantayan ako ng mahigpit. Sabi niya, kung sakaling pilitin kong bumalik sa Bakawan, yung lugar kung saan madalas akong pumupunta para makita si Amaya, dapat daw akong itali para hindi na ako makaalis. Alam ko naman na wala akong laban. Paano ba naman ako lalaban kung wala akong paningin? Hindi ko makita ang mga panganib o kahit ang mga taong nagbabantay sa akin. Parang nakagapos ako, hindi lang sa katawan kundi pati sa mga pangarap ko. Hindi lang ako basta nahadlangan sa pisikal, kundi pati ang puso ko ay parang itinali rin. Ramdam ko sa sarili ko na kahit walang paningin, kaya kong ipaglaban yung mahal ko. Kahit mahirap, kahit may mga balakid, hindi ako titigil sa pag-asang balang araw ay mapawi ang lahat ng ito. Pero sa ngayon, nananatili akong nakatali sa mga paghihigpit ni Lolo, habang ang puso ko ay patuloy na nananabik sa isang pagkakataon muling makasama si Amaya. Habang nakakulong ako sa bahay, hindi mapigilan ng utak ko na mag-isip at magtanong kung ano ba talaga ang nangyayari kay Amaya. Kaya tinanong ko kay Kaloy, yung tanging tao na medyo malapit kay Lolo at sa mga nangyayari. Gusto kong malaman kung ano ang ginawa ni Lolo kay Amaya. Kung bakit bigla siyang nawala at bakit parang may masama siyang nararamdaman tungkol sa lahat ng ito. Sabi ni Kaloy, baka daw binuhusan ng isang tabong asin si Amaya. Hindi daw basta-basta ito. Dahil nang umalis si Lolo para sundan ako, dala raw ni Lolo yung tabong asin at isang sagwan. Para daw siguraduhin may pangdepensa siya kung sakaling pumunta ako sa Bakawan. Ipinagtapat din niya na hindi raw malabo na tinrato ni Lolo si Amaya na parang isang isda lang. Parang isang nilalang na kailangang palayasin o alisin sa paligid dahil sa panganib na dala nito. Parang ganun ang tingin ni Lolo kay Amaya. Narinig ko yung mga salitang iyon at para bang bumigat ang dibdib ko. Sobrang sakit na isipin na yung taong mahal ko ay ganun na lang titignan. Parang wala siyang halaga. Parang isang bagay lang na pwedeng itapon. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawa iyon, lalo na si Amaya ang nagbigay saya sa buhay ko. Umalis si Lolo kasama ang ibang mga galit na mga ngisda para tugisin ang iba pang mga serena sa paligid. Hindi lang sila basta mga mangingisda. May dala silang albularyo na may daladalang mga dasal at ritual para mapalayas o maprotektahan sila laban sa mga nilalang na iyon. Ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Seryoso na talaga ito. Habang inaalam ko ang mga pangyayari, hindi ko maiwasang magdasal sa puso ko. Sana hindi nila matagpuan si Amaya. Sana hindi siya mapahamak o masaktan muli dahil sa gulo na dala ng galit at takot ng mga tao. Ang niisip ko lang ay ang kaligtasan niya kahit ano pa man ang mangyayari. Hindi ko alam kung ano ang magiging katapusan nito, pero sa puso ko,
Umaasa akong magkakaroon pa kami ng pagkakataon ni Amaya na mabuhay ng mapayapa. Na walang takot, walang galit at walang panganib na palaging nakabantay sa amin. Sana matapos na ang unos na ito at makabalik siya sa akin ng ligtas. Sumapit ang gabi at nanaginip ako nang nasa bakawan ako. Napakaganda at aliwalas ng paligid. Ang hangin ay malambing. Ang mga dahon ay sumasayaw sa himig ng malamig na simoy. At ang mga tubig ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Doon ko nakita si Amaya. Umiiyak siya ng tahimik. Mga luha niya ay kumikislap habang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kitang-kita ko ang ganda niya. Kahit umiiyak, ang kanyang mukha ay tila isang obra maestra na pinagpala ng kalikasan. Pero hindi siya ganap na tao. May buntot siya ng isda, makintab at kumikislap sa ilalim ng buwan. Nagpapakita na siya ng isang serena talaga. Sa kabila ng kay ganda, hindi maiwasang mapansin ang mga galos at sugat na taglay niya sa buong katawan. Sa panaginip ko, gusto kong lapitan siya at yakapin. Sana'y maibsan ko ang lahat ng sakit niya. Ngunit kahit anong gawin ko, parang may distansya na hindi ko kayang tawirin na nagpapahiwalay sa amin. Hanggang sa unti-unti siyang lumalabo at nagising ako ng tuluyan. Amaya, mahal ko. Bumalik ka. Kuya, nanaginip ka. Ano bang panaginip mo? Masama ba? Wala, Kaloy. Si Lolo, asa na? Nagtanong ako kay Kaloy kung umuwi na ba si Lolo. Gusto ko malaman kung ano ba ang nangyayari. Kung may balita na tungkol sa paghahanap nila sa mga serena. Sabi ni Kaloy hindi para umuwi si Lolo at patuloy pa rin silang naghahanap. Habang tumatagal ang paghihintay ko, unti-unting tumataas ang kaba sa puso ko. Hindi ko matiis ang hindi pag-alam kung kumusta na sila o kung ligtas ba si Amaya. Sa bawat oras na dumadaan, umaasa akong makakarinig ng magandang balita. Pero sa kasamang palad, walang nangyayari. Hanggang sa dumating din ang araw na umuwi si Lolo, pero mas galit siya kaysa sa dati. Sabi ni Kaloy, nakaharap daw ang grupo ni Lolo sa mga serena na hindi nagpatalo sa kanila. Nagkaroon daw ng laban. At ang kinahinat na ng gulo, isa sa kasamahan nila ang nalunod. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, ay parang bumigat ang dibdib ko. Alam kong seryoso na talaga ang sitwasyon at hindi ito basta-basta. Hindi lang ito simpleng laban, kundi buhay at kamatayan ang pinag-uusapan. At higit sa lahat, natatakot ako sa mga susunod pang mangyayari. Kung ano ang magiging kapalaran namin ni Amaya sa gitna ng gulo na ito. Hanggang sa hindi na rin nakatiis si Kaloy at kinausap na niya ako ng seryoso. Sabi niya, naiintindihan daw niya ako na mahal ko si Amaya. Hindi naman niya sinasabi na mali ako sa nararamdaman ko. Pero ipinaliwanag din niya na kung ipipilit pa namin ang lahat ng ito, parehas lang kaming mapapahamak. Ako at si Amaya. Nagulat ako nang marinig iyon. Kasi iyon ang unang pagkakataon na ganito kami nag-uusap ng kapatid ko. Nang ganon katapat at seryoso. Hindi siya yung tipong basta magsalita lang. Lalo na tungkol sa mga bagay na ganito kalaki ang epekto. Ramdam ko na talagang nag-aalala siya sa amin. Hindi lang kay Amaya, kundi pati sa akin. Alam ni Kaloy na napakasakit sa akin ang mawala ng pag-asa. Lalo na pagdating sa pag-ibig. Siya mismo ang saksi sa pagkabulag ko at sa lahat ng hirap at sakit na dinanas ko sa buhay. Nakita niya kung paano ko tiniis ang bawat paghihirap. Kung paano ko pinagtagumpayan ang mga pagsubok na minsang ikinabaog ng puso ko. Kaya naman daramdam niya ang bigat ng mga emosyon ko. Kaya tinatanggap niyang pagmamahal ko kay Amaya
kahit na alam niyang delikado. Sabi niya, tutulungan niya ako makalimot sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. Alam niya na kung hindi man kami magkatuluyan ni Amaya, matatanggap naman iyon ni Amaya. Dahil pareho kaming may puso at marunong ding magmahal ng todo. Sa mga salitang iyon, parang naging mas bata pa ako sa usapan namin ni Kaloy. Dam ko na naiintindihan niya ang bigat ng dinadala ko, kaya sinisikap niyang gabayan. Palagi siyang nakikipagkwentuhan sa akin, kahit simpleng mga bagay lang, para hindi ako mawala ng sigla. Kaya sinisikap niyang pasayahin ako kahit sa maliit na paraan. Minsan, nagkukwento siya ng mga alaala namin noong bata pa kami. O kaya naman ay mga bagay na nakakatuwa para mapangiti ako kahit sandali lang. Tuwing umuuwi si Lolo, hindi ko maiwasang kaba ang bumabalot sa akin. Parang may tensyon na hindi ko maipaliwanag sa dibdib ko. Para akong palaging nasa gilid ng pag-aalala. Lagi kong hinihiling sa puso ko na sana matapos na ang mga sandaling iyon. Umalis na siya at bumalik na sa kanila para makabalik na ako sa Bakawan. Alam kong habang nandyan siya, mahigpit ang bantay niya sa akin. Parang nakakulong ako sa sariling mundo. Hindi makagalaw ng malaya. Kaya tuwing siya'y papasok sa bahay, ang puso ko'y kumakaba. Nag-aabang kung ano ang susunod niyang gagawin. Gusto ko lang makawala, makapiling muli si Amaya. May isang gabi na narinig ko si Lolo na kinausap ako sa kabilang kwarto. Sinabihan niya akong tanga dahil nagtiwala ako sa isang sarena. Sabi niya, sobra na daw ang perwisyo ko. Pabigat na ako sa bahay at balang araw, magiging pabigat pa ako sa buong bayan dahil sa pakikipag-usap ko sa sarena na nakuha ang loob ko. Ramdam ko ang sakit sa mga salitang iyon. Parang bawat isa ay suntok sa dibdib ko. Pero kahit ganoon, hindi ko maiwasang mahalin si Amaya. Pinagtatanggol naman ako ni Kaloy noong mga sandaling iyon. Hindi niya pinapayagan na ganoon lang palampasin ang mga sinabi ni Lolo. Inaawat niya yung mga masakit na salita at sinabing hindi ako tanga dahil sa pagmamahal ko kay Amaya. Sabi niya naintindihan niya ang nararamdaman ko at alam niyang hindi madali ang sitwasyon. Pinipilit niyang ipaintindi kay Lolo na ang pagmamahal ko ay totoo kahit na magkaiba ang mundo namin ni Amaya. Napikon si Lolo noon at sinabi ni Kaloy na umalis na raw siya sa bahay. Hindi man kami nagkasundo, alam kong may dahilan siya sa kanyang galit at mga ginagawa. Habang wala si Lolo, nagpatuloy pa rin ang paghahanap sa mga nawawalang mangingisda. Kahit mahirap at puno ng panganib, hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa na mahanap ang mga nawawala. Hinintay pa namin na humupa ang gulo bago ako ihatid ulit ni Kaloy sa Bakawan. Alam kong delikado pa rin, kaya pinili niyang siguraduhin na ligtas muna ako bago ako bumalik. Pero nang iwanan niya ako doon, hindi ko napigilang umiyak. Inatawag ko si Amaya ng malakas. Umaasang maririnig niya ako sa gitna ng lagaslas ng tubig. Paulit-ulit kong sinisigaw ang pangalan niya. Kahit na alam kong malabo siyang makarinig dahil sa ingay ng mga alon at hangin. Pero kahit ganoon, hindi ako titigil. Para bang ang bawat tunog ng lagaslas ay sumasabay sa mga sigaw ko, na parang isang lihim na pag-uusapan namin sa gitna ng kalikasan. Sa bawat pag-iyak ko at pagtawag, umaasa akong makarinig ng tugon mula sa kanya. Isang malambing na boses o kahit palatandaan, nandyan siya, ligtas at naghihintay sa akin. Hanggang sa narinig ko ang pagkanta ni Amaya mula sa malayo. Ang boses niya ay sobrang sarap pakinggan. Malamig, mahinahon, at puno ng damdamin.
Parang ang bawat nota ay dumadaloy diretso sa puso ko. Lumapit ako sa tabi ng tubig. Pinipilit kong lumapit kay Amaya. Kahit ramdam kong may distansyang nakapagitna sa amin. Gusto kong abutin siya. Hawakan at sabihin na nandito lang ako para sa kanya. Pero habang papalapit ako, parang siya mismo ang umiiwas. Hindi niya ako hinahawakan. Hindi niya na ako nilalapitan. Parang may hangganan na hindi niya kayang tawirin. Isang pader na naglalayo sa amin kahit nasabi kami pareho. Umiiwas siya pero patuloy ang kanyang pag-awit. Hindi lang basta kanta iyon. Parang sinasabi niya na sa bawat nota na nandyan siya, na hindi siya naglalaho kahit hindi niya ako malapitan. Parang ang kanyang awit ang paraan niya para iparating sa akin ang mga bagay na hindi niya masabi ng harapan. Sa malayo, sa pagitan ng mga alon, nagiging tulay ang kanyang boses para magkausap kami kahit hindi kami magkatabi. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari. Bakit kahit gustong gusto ko siyang lapitan, tila siya ay natatakot o may pinipigil ang sarili. Parang may kwento siyang hindi niya kayang ilahad. Isang sakit o takot na naglalayo sa kanya sa akin. Pero kahit ganun, hindi ako sumuko. Alam kong mahal ko siya at iyon ang lakas ko para magpatuloy kahit pa ang mga bagay sa pagitan namin ay mistulang mahirap maabot. Habang pinapakinggan ko ang kanyang awit, naiisip ko na ito na siguro ang paraan niya para ipakita o iparamdam na nandyan siya. Gusto kong sabihin na hindi ko siya iiwan, na handa kong maghintay kahit gaano man katagal. Pero natatakot din akong baka ang pagkakalayo namin ang magiging dahilan para tuluyang maglaho ang lahat. Kahit ganoon, patuloy akong nananalangin. Naniniwala ako na balang araw, mawawala ang distansyang ito at magkasama kaming muli ng malaya. Na walang hadlang at takot. Hanggang sa araw na iyon, ang kanyang awit ang magiging gabay ko. Isang pangako na kahit sa malayo, ang puso namin ay iisa pa rin. Sinunod ko ang payo ni Kaloy kahit sobrang sakit sa puso ko. Hinayaan ko na lang na maglayo kami ni Amaya. Kahit na para sa akin ay parang unti-unting nawawala ang liwanag sa buhay ko. Alam kong hindi madali. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ko ang lungkot sa puso ko. Parang may kulang. Parang may bahagi ng sarili ko na nawawala. Pero kahit ganoon, pinipilit kong tanggapin ang sitwasyon. Dahil alam kong ginagawa ko ito para sa ikabubuti namin ni Amaya. Minsan, naguguluhan ako kung tama ba ang desisyon ko. Pero sa huli, pinaglalaban ko ang pagmamahal ko sa kanya sa ibang paraan. Sa pamamagitan ng pagbigay ng kalayaan, kahit mahirap para sa akin. Sana balang araw, magkita ulit kami nang wala ng hadlang. Hanggang sa panahon na iyon, patuloy akong maghihintay, mananalangin at maniniwala na may magandang bukas pa para sa amin. Hanggang sa nagdesisyon ako, hindi na ako bumalik pang muli sa Bakawan. Sa bahay na lang ako nananatili. Kahit na-miss ko si Amaya at ang tahimik na paligid doon, pero may bago na rin akong natuklasan. Si Kaloy. Mas napapansin niya ako ngayon at dahil dito, mas napapaligaya niya ako sa mga araw-araw. Madalas na kaming magkwentuhan at dahil sa kanya, hindi na ako masyadong nalulungkot. Parang may bagong saya na unti-unting pumapasok sa puso ko. Kahit iba pa rin ang pagkaramdam kapag wala si Amaya. Sa piling ni Kaloy, nakahanap ako ng kaunting aliw. Hindi ko man makalimutan si Amaya. Natutunan kong tanggapin ang mga pagbabago at magpatuloy sa buhay. Kasama ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Madalas ko pa rin marinig yung mga awit ni Amaya kahit hindi na ako pumupunta sa Bakawan. Parang dumadaloy pa rin sa hangin ang kanyang boses. Sumasabay sa lagaslas ng tubig at sa huni ng mga ibon. Minsan, kapag tahimik ng paligid,
pakiramdam ko'y naririnig ko siya. Yung mga kanta niya ang naging paalala sa akin ng mga panahong magkasama kami, ng mga pangarap at pagmamahal na hindi madaling kalimutan. Kahit malayo siya ngayon, ang tinig niya ang nagsisilbing tulay namin. Isang koneksyon na hindi matitinag ng distansya o panahon. At sa bawat pag-awit niya na maririnig ko, bumabalik ang mga alaala namin. Minsan napapangiti ako, minsan naman ay napapaluha. Pero sa huli, nagpapasalamat ako na kahit papano, nandyan pa rin siya sa puso ko. Sa anyo ng kanyang musika at pagmamahal. Sinong mag-aakala na iibig ang isang bulag sa isang sarena? Parang imposible sa paningin ng karamihan. Isang kwento na hindi ka panipaniwala. Isang pag-ibig na tila ba galing sa alamat o pangarap. Ako na hindi nakakakita ng mundo sa paligid, ay nahulog ang puso sa isang nilalang na kakaiba, na may buntot ng isda at ang boses na pumipintig sa kaluluwa. Pero sa kabila ng lahat, napatunayan ko na ang pag-ibig ay hindi nakabase sa nakikita ng mata. Hindi kailangan ng liwanag para madama ang init ng damdamin. Sa kanya, natutunan kong makinig sa puso, sa bawat himig ng kanyang awit at sa bawat kilos na nagpapakita ng tunay na pagmamahal. Kahit maraming tanong at pangamba, pinili ko siyang mahalin dahil sa kanya, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Kahit pa magkaiba kami ng mundo at kahit anong sabihin ng iba, para sa akin, ang kwento naming dalawa ay patunay na ang pag-ibig ay kayang lampasan ng lahat. Kahit ang pagiging bulag ko at pagiging serena niya. Magpasa hanggang ngayon ay hindi na muli siyang nagpakita. Lalo na nung marami nang nakatira sa dalampasigan. At madami na rin ang mga residente sa aming lugar. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig.